Kalaunan ay dumating na rin ang ambulance na kanilang hinihintay. Hindi pumayag si Nati na sumama si Brixton kahit na anong iyak ang gawin nito at pagpupumilit na sumama sa kanila. Kagagaling lang nito sa sakit at kung isasama niya, baka ano pang mangyari sa anak. Hospital yun at maraming unwanted viruses. Mahina pang immune system nito at baka mahawa. Hindi to pwedeng sumabay, lalo pat problemado siya ngayon kay Gaston. Nag-iingat lang naman siya. Alam niyang nasasaktan ng anak pero para din naman ito sa ginagawa niya. Hindi kami doon magtatagal anak. Dito lang kayo. Kagagaling mo lang eh. Baka mabinat ka pa at mahawa ng kung anong mga sakit na meron sa ospital na pupuntahan namin. Tahan na. Okay ga, Brixton? Kumbinsin niya sa anak na nawawala. Nagpipilit na makuha niya ang kanyang gusto. Sinubukan din natin na pakiusapan ng anak ngunit nagwawala ito. Ganun pa man ay wala pa rin nagawa ang bata ng hawakan ng mga maid at makaalis ng ambulance na sumundo. Binili niya sa mga maid na sila na munang bahala sa dalawang bata habang wala sila doon. Tatawag ako mamaya at kung makakauwi ako kahit na saglit, uuwi ako ha? Behave mga anak. Pagdating ng ospital ay nandun ng doktor na si Gaston at naghihintay na sa kanila. Putlang-putla na noon ang dating governor habang nakahiga sa emergency bed. He was already semi-conscious. Pinakinggan ng doktor ang tibok ng kanyang puso. Tumagal ang stethoscope ng doktor sa kanyang baga na para bang may pinapakinggan siya ng mas mataman sa loob noon. Ang ganitong klaseng katawan ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Isang beses niya nang nalagpasan ang gate ng impyerno ng kamatayan noon at dapat na hindi na yun maulit. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaroon ng biglaang pagsama ng kanyang katawan? Pinagkiskis ni Nati ang kanyang dalawang palad. Hindi pumapasok sa isip ang mga tanong ng doktor. Malamang sa pagod yun, sa stress. Ang layo pa naman ng Baguio, pinilit nitong bumaba. Sinabi ni Nati ko anong sinabi ng maid sa kanya. Tumangutang lang naman ng doktor. Sinabi ko naman kasi sa kanya na wag na siyang bumaba. Usal ni Nati na hindi na napigilan ang baha ng emosyon na kanyang pag-aalala. Iniisip na baka mamaya, malala na naman ang maging resulta ng kanyang naging sakit. Pinilit niya pa rin. Hindi naman siya inobligi. Pinaalam ni Nati ang kalagayan ni Gaston kay Conrad. Wala kasi siyang ibang mapagsabihan. Hindi niya na muna pinaalam yon sa kanyang kapatid. Hipag at mga magulang, ayaw niya magpanik sila. Hintay na lang muna niyang sasabihin ng doktor na findings ng test nito. Nilihim niya rin yon kay Doña Josefina na wala pa rin kaalam-alam na mga sandaling yon. Bababa ako, mungkahi ni Conrad. Siya kasi ang nakakaalam ng ibang gamutan ni Gaston at batid niya na kailangan niyang manatili sa tabi ng kanyang amo kahit pa naka-leave pa rin siya. Hinayaan lang naman siya ni Nati. Pasalamat siya na may makakatuwang siyang tumingin kay Gaston na sa totoo lang ay hindi niya na alam kung anong kanyang nararapat na gawin noon. Gagamit na lang ako ng chopper. Tutal maliwalas ng panahon nang makarating ako kaagad. Open door si Conrad, lalo na rin sa tagal ng paninilbihan niya sa among si Gaston. Hindi nakalabisan yon. Kung si Gaston ang makakausap niya, tsak na yun din ang offer nito sa kanya. Hindi ka ba busy? Magaling na bang bintinong bata? Alanganin tanong ni Nati na inaalala rin ang kalagayan ng mag-inang may iwan nito sa Baguio. Baka mas kailangan kanila dyan. Hindi, kaya na ito ng asawa ko. Mas kailangan niyo ko dyan. Kailangan ako ni Mr. Barcelo. Sumang-ayon na lang si Nati. Nagsagawa ng iba't ibang laboratory test. Si Gaston habang nasa biyahe si Conrad pababa. Nalagyan na rin ito ng dextrose dahil sabi ng doktor ay kailangan niyo ng lalaki. Dahil sa ibang gamot na kailangang umanong doon padaanin. Hustong dating naman ni Conrad ay siyang labas ng laboratory test result ni Gaston. Nakakadala lang ng doktor. Meron siyang acute pneumonia. Maaring maging malaking problema yon. Umalit lang naman at mabilis na gamutin. Kaya lang kailangan niyang magpa-confine. Para mas maobserbahan, hindi niyo na kailangan pang kabahan. Lalapatan na natin siya kaagad ng gamot. Hindi umalis si Nati sa tabi ni Gaston. Si Conrad ang nagproseso ng pagpapa-ospital ng lalaki. Nang bumalik si Conrad, ay dinala ng dating governor sa magiging silid niya upang manatili doon ng ilang araw na i-advise ng doktor nito. Neresitahan siya ng iba pang kailangang gamot. Kailangan maobserbahan siya ng 2 araw. Hindi pwedeng mas tumaas pang temperature niya. If exceeds 39, kinakailangan na ipaalam mo sa mga nurse upang mapababa ka agad. Everyday naman akong bibisita. Sinasabi ko lang yon just in case na biglang mangyari to. Tumangwang ulo ng brief bilang pagsang-ayon. May kinabit ng nurse kay Gaston upang mamonitor ang heart rate nito at pagkatapos noon ay umalis na. Naupo kagad si Nati sa may gilid ng kama. Ginagap na niyang kamay ng dating governor.
Hinagod pa ng libreng kamay niya ang noo nito. Labis pa ring init ng katawan niya kahit na napainom na rin ito ng gamot ng doktor. Bakit mo laging pinag-aalala ang mga tao nakapaligid sa'yo? Sana hindi ka nalang bumaba. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo eh. Alam mo namang prone ka sa sakit. Kainis ka naman eh. Himutok ni natin ng mangyak-yak na ang boses. Sobrang nakokonsensya na naman siya dito. Gumalaw ang talukap ng mga mata ni Gaston na bahagyang narinig ang boses ni Nati. Nahihirapan man ay pilit niyang dinilat ang kanyang mga mata upang makita lang ang malabong imahe ng babae na nasa gilid niya. Nanghihina pa rin ang katawan niya sa puntong ito. Nati, umiiyak ka ba? Malit na nakadilat ang mga mata ni Gaston kaya may konting banag ang mga mata niya. Naramdaman na naman niyang pamimigat ng katawan. Alam niya sa sobrang pagod niya ito. Hindi medyo sinipon lang ako kaya ako sumisinghot-singhot. Kaila pa ni Nati sa dating governor. Nagawang pisilin na ni Gaston ang kamay ni Nati sa kabila ng kanyang panghihina. Muli niyang sinara ang kanyang mga mata na bumabagsak kahit na anong pilit niyang idilat pa yon. Nasa ospital na tayo. Wala ka nang dapat ipag-alala sa kasimpleng lagnat ng naman ito. Napairap na si Nati. Nagawa pa talagang sabihin ni Gaston yon. Simpleng lagnat? Simple lang? Dapat kasi hindi ka na talaga bumaba. Naghalo na yung pagod mo. Stress at masama pang lagay ng panahon. Pwede naman kasi nating tawagan ng mga magulang ko at si Kuya Nick upang makisuyo na puntahan na munang mga bata kung talagang hindi makakapuntang isa sa kanila doon. Hindi mo inalagaan ang sarili mo. Alam mo naman na hindi ka na bata eh. Matanda ka na. Sabog na ni natin ang kinikimkim na sama ng loob kung kaya wala ng prenong bibig niya doon. Napahawak na sa kanyang dibdib si Gaston na nasaktan sa huling sinabi ni Nati. Matanda na siya. Totoo naman yon pero ano pa nga bang gagawin niya kung hindi ang tawanan na lang ito. Kung normal lang na araw yon, naparusahan niya na ito ngayong tinawag siyang matanda. Pinatunayan na hindi pa siya matanda at kaya niya pang makipagsabayan sa energy na meron si Nati. Kaso yun na nga't nangihina siya at wala siyang lakas na patunayan ang kanyang sarili doon. Aray ko naman Natalia, kung maidiin mo naman ng matanda na ako, bakit ganun-ganun lang? Tanong niya na pilit pinapagaan ang atmosphere sa kanilang paligid. Malakas pa ako sa kabayo. Hindi yung pinansin ni Nati kahit na nagawa ng mapangiti ni Gaston na halatang natatawa na. Anong mangyayari sa mga anak mo at sa akin? Kapag may nangyaring masama sa'yo, ha? Humikbi pang lalo si Nati na hindi nakaligtas sa pandinig ni Gaston. Sorry na, hindi ko lang talaga matiis na hindi bumaba. May sakit ang anak natin at ako ang mas malapit kumpara sa'yo. Hindi maatim ng konsensya ko na pabayaan siya. Hayaan mo na Nati. Saka matanda ng mga magulang mo at ang kapatid mo naman ay busy naman sa buhay. Muli pang binuksan ni Gaston ng mga mata. Sa pagkakataong ito ay malinaw ng paningin niya. Kitang-kita niya nang maayos ang mukha ni Nati na namumulat pumapatak ang luha. Anak ko si Brixton at siguro kung ikaw ay nasa malapit din, gagawin mong ginawa ko. Responsibilidad natin ng dalawang bata. Tumaas ang isang palad ni Gaston at tumaplos diyon sa pisngi ni Nati kung saan ay may bakas na patuloy na pagbagsak ng kanyang mga luha. Tigil na. Hindi na nagsalita pa si Nati na nakahinang ng mga mata kay Gaston. Huwag ka nang umiyak, lalo kung manghihina niyan kung makikita kong nagkakaganyan ka. Halika, lapit ka na sa akin at pupunasan kong mga luha mo. Mungkahi pa ni Gaston kay Nati na kaagad naman niyang sinunod ang nais. Nilapit niyang mukha sa dibdib na lalaki. Tahan na. Ang tanawin yun ang pumigil kay Brixton na pumasok sa loob ng silid. Pag-alis nila yung labis na nag-alboroto si Brixton at hindi tumigil. Nag-aalala ang mga maid na baka bumalik ang sakit nito kung kaya mas minabuti nilang sumunod na lang din sa hospital ng mapanatag ng bata. Tumalikot si Brixton. Malalaki ang hakbang. Uwi na siya. Ayaw na bigyan pa ng mga magulang ng problema. Bago tuluyang makalabas ng ospital, kasunod ang maid na kasama'y nakita sila ni Conrad. Nilapitan niya pang bata sa pag-akalang baka naman namamalikmata lang siya dito. Anong ginagawa mo dito, iho? Hindi umimik si Brixton na tumingin lang sandali sa kanyang mukha. Bibisitahin mo ba ang daddy mo? Okay na siya? Wala ka nang dapat ipag-alala. Halika, sasamahan. Uwi na po ako, Tito Conrad. Nakita ko na po si daddy. Ayoko na po siyang mag-alala kapag nakita niya ako nandito. Hindi niya po alam na susunod ako kahit nabili ni mommy na huwag. Napatingin na si Conrad sa kabuntot nitong maid na halatang sunod-sunuran sa gusto ni Brixton. Pasensya na po. Pinagbigyan ko na siya sa gusto dahil ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Paliwanag ng maid sa pag-aakalang hinihingan siya ng explanation doon ni Conrad. Pagkasabi noon ay tuluyan ang lumabas si Brixton na kinarga na ng maid. Pagpasok ni Conrad sa silid ay sinati naman ang lumabas upang tumawag sa kanyang boss at magpaalam na muna ng leave.
Tinignan ni Conrad si Gaston na gising. Pinag-isipan niyang mabuti kung sasabihin ba na nakita niya si Brixton sa labas. Ngunit nang maalalang worry ng bata na nahimik lang siya. You have to get better soon. Pati una na Conrad na nilapitan na si Gaston na nilingon na siya. Dagdagan mong mga anak mo, kailangan din ng bumaba pa ang buhay mo. Para naman makita mo pang magiging mga apo mo sa iyong mga anak. Hindi ka dapat laging nagkasakit. May hinang natawa si Gaston. Ang bata pa ni Brixton at Gavi. Ilang dekada pang hihintayin ko bago magkaapo sa kanila. Kaya nga maraming dekada pa. Kung kaya dapat na humabang buhay mo. Hindi ka pwedeng magkasakit kagaya ngayon dahil prone ng katawan mo sa maraming complications. Simpleng ulan lang, nilalagnat ka na kaagad. Kapag alam mong alanganin na, huwag mo nang ituloy pa. Muling bumalik ng bagay si Conrad na iwan si Nati na mag-isa sa loob ng silid. Nakatulog na noon si Gaston at nanatiling gising si Nati habang tahimik na nakaupo. Naidlip siya ngunit kagading nagigising. Nang buong araw kinabukasang nanatiling tulog pa rin si Gaston ay nabahala na si Nati. Kinausap niya ng doktor nito kung bakit ganun ang nangyari sa lalaki. Wala kang dapat ipag-alala, Mrs. Barcelo. Hindi tinama na ni Nati ang tawag sa kanya ng doktor sa pag-akalang mag-asawa pa rin sila. Masyadong napagod ang katawang lupa niya kung kaya naman nagbabawi lang. He will definitely wake up when he gets enough sleep. Isang paraan din yun ng gamot ng kanyang ininom upang mas pagalingin ang sakit niya. I promise na gagaling siya sa tamang gamutan. Tinawagan na ni Nati ang kanyang kapatid. Kailangan niya na makakausap. Labis ang kanyang pag-aalala. Kailangan niyang mailabas ang kanyang nararamdamang naipon na rin sa dibdib. Kumusta na si Tito? Ayan, tulog pa rin siya, Kuya Nick. Sabi naman ng doktor ay normal lang daw dahil over fatigue. Naghalo-halo na, stress, pagod sa biyahe, pagod sa trabaho, tapos naambunan pa. Hindi kasi marunong mag-ingat. Ganyan talaga kapag tumatanda na eh. Humihinang resistensya at nagiging masakitin. Tura ni Nick na parang normal lang ang mga salitang kanyang binitawan at walang sino man ang masasagasaan ng litanya. Ora-oradang inambahan na ni Krisa ng sapak si Nick na halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi sa kanyang tiyuhin. Tumawa lang ang lalaki sa asawa na kaagad hinuli ang palad upang yakapin lang doon. Pumalag naman si Chris ang pinandilatan na ito ng mga mata. Bakit ikaw? Sa tingin mo, hindi ka rin tumatanda? Tumatanda ka na rin, hindi mo lang pansin. Kaya nga, sang-ayon ni natin na lumabas na naman ang pagiging maldita. Kabayo lang kayang tumatanda. Masyado mong dinidiscriminate sa edad niyang ama ng mga anak ko ha. Tumawa lang si Nick na itinaas ng 2 kamay bilang pagsuko. 2 babaeng kalaban niya, wala siyang backup kung kaya naman kailangan niya nang itigil ang panunodyo. Oo na, baka mamaya patawagin mo na naman ako sa tita Nati. Hindi na rin ganong katagal ang mag-asawa doon ay natid pa ni Nati sa may pintuan ng silid. Naiwan na naman sila ni Gaston sa gitna ng katahimikan. Tulog pa rin ito. Tumawag si Conrad upang mangamusta lang. Hindi inasahan ni Nati ang pagbisita ni Maria Gina kasamang 2 bata na bigla na lang bumungad sa pintuan kung kaya napatayo na siya. Napag-alaman niyang si Brixton ang may request noon na hindi na rin naman niya sinupla. Hindi rin kasi niya tinapad ang pangakong tatawag siya tuuwi saglit, dala ng lapis sa pag-aalala niya. Na-miss niyo bang daddy? Sabay na tumango ang 2 bata na behave lang na nakaupot pinagmamasdan ng ama. Mommy, I want to sleep with daddy. Turo ni Gavi sa kama ni Gaston habang nakatingin sa ina. Gavi, hindi pwede. Baka mamaya may istorbo mo si daddy. Hadlang na kaagad sa kanya ni Brixton. Tumayo si Nati. Walang imik na hinubad ang suot na sandas ng bunsong anak bago ito binuhat. Mommy, it's okay Brixton. Wala namang mawawala kung gusto niyang mahiga sa tabi ng daddy. Gusto mo rin ba? Basta iwasan niyo lang masagi o mabunot ang dextro sa kamay niya. Behave lang kayo. Ba't hindi natin na namimiss ng mga anak si Gaston at maging siya ay miss niya na rin ang lalaki? Pumayag si Brixton sa sinabi ng ina. Behave na nahiga sila sa tabi ng ama na halos ay hindi na gumagalaw. Nagawa pa nga silang kunin ng picture ni Nati habang katabi nila ang ama. Tinawag ng nurse si Nati na sinabing may kailangan silang pag-usapan ng doktor ni Gaston. Brixton, pwede bang baba ka muna dyan? Dito ka na lang sa upuan. Lalabas lang ang mommy. Tumalima naman si Brixton. Ang naiwan lang sa tabi ni Gaston ay si Gavi na pumupungay ng mga mata, halatang inaantok na. Sinundan ng paningin ni Brixton ang paglabas ng kanyang ina. Dinilat ni Gaston ang kanyang mga mata at nakitang nasa tabi niyang bunsong anak. Tulog na tulog ito. Nang lingunin niyang mga mata, ay si Brixton naman ang kanyang nakita sa gilid niya. Nasaan ang mommy? Napakurap-kurap ng kanyang mga mata si Brixton na makitang gising ng ama. Sa halip na sumagot ay tumayo siya at yumakap na kay Gaston. Namumula ng mga mata niya sa saya. Namiss ka na namin ni Gabi, Daddy. Ang mga salitang yun ni Brixton ay humaplo sa puso ni Gaston. Parang biglang binigyan siya ng lakas nito na nawala sa kanyang katawan.
Nagulat si Nati nang pagbalik niya gising na si Gaston. Naabutan niyang yakap nitong anak nilang si Brixton na halatang miss na miss siya. May gusto ka bang kainin? May dala dyan si Chrisan na porridge. Siya raw mismong nagluto. Tumango si Gaston, ginilid ni Nati si Gavi sa kama na tulog pa rin at tinulungang maupo ito sa kama. Bakas pa rin ang panghihina pero mukhang pilit na kinakaya ito ni Gaston. Pinanood nilang mag-inang pagkain ni Gaston. Nang bitawan ng kutsara ay nag-react siya. Kain pa? That little bit is not enough. Kailangan mo kumain ng marami para mabilis na gumaling. Gusto mo bang ipagbalat kita ng prutas? May dala rin si na Kuya Nick kanina nung pumunta dito. Mamaya na. Nang magising si Gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Brixton na sumampa na rin doon upang tumabi sa kanilang ama. Ganun nila inubos ang ilang oras sa loob ng silid ni Gaston sa ospital. Ikaw, Nati, ayaw mo makisali sa amin? Tukso ni Gaston na makitang pinapanood lang sila nito habang nakaupo. Panaka-naka ang tingin nito sa screen na kanyang hawak na phone. Baka mamaya kapag sumampa ako dyan sa kamay magiba na yan. Hindi, kagaya ng kama natin yan sa bahay. Gusto mo bang pati kami ng mga anak may malagyan ng swero? Tudyo ni Nati. Natawa lang si Gaston. Gusto lang naman siyang yakapin ito kasyong hirap nung gawin. Sabay-sabay silang napalingon sa pintuan ng silid. 3 beses na may marahang katok dito. Tumayo kaagad si Nati upang buksan iyon. Grupo ng kaibigan ni Gaston na sina Jack yun. Namukhaan pa ni Nati si Rose na minsan niyang nakasalamuha noon sa isang club nang isama siya ni Gaston. Napaatras na si Nati nang makitang kasama rin nila si Paloma na minsan niyang pinagselosan. Ganun pa man minabuti na lang niyang umasta na lang ng maayos. Nabalitaan namin na nandito raw sa ospital si Gaston mula kay Conrad. Bibisitahin lang namin siya. Ngumiti lang si Nati kahit na hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Pasok kayo, medyo magaling na siya. He is in better spirits right now. Pumasok nga sila na tinanggap ang paanyaya ni Nati. Nasa 8 ang bilang ng mga ito ng karamihan sa kanila ay sa mukha lang kilala. Si Rose, Jack at Paloma lang kilala niya dito. Upo kayo, alok pa ni Nati na hindi alam kung paano sila istimahin. Sa halip na si Gaston ng pagkaguluhan ng mga bumisita, ang mga anak nilang hinarap ng mga ito. Natatawa lang naman si Gaston sa kanila. Natiling nakaupo sa kama niya noon. Palit-palitan nilang kinarga ang dalawa na maging si Brixton hindi pa rin nakaligtas sa kanila. Napakagandang mga bata. Bakit hindi niyo pa sila dagdagan ng dumami ang lahi ha, Gaston? Kayang-kaya mo namang bumuhay ng maraming anak kahit ni 1 dosena pa yon, hindi ba? Oo nga, gayahin niyo yung pamangkin niyo. Nakatatlo na sila kaagad. Kayo mahina, 2 lang. Loko kayo may sakit ng ginaganyan niyo pa. Mamaya seryosohin niya ni Gaston. What if bigla siyang mabinat? Huwag niyo na nga munang bigyan ng kung ano-anong kalokohang idea itong si Gaston. Kapag yan nabinat, sa hospital bed na naman ang bagsak niyan. Alam niyo nga kinakalawang na yung katawan. Sabat ni Paloma na iba ng pinakahulugan sa pandinig ni Nati. Ngunit nanatili pa rin tong tahimik lamang.